Hello mga kabayan, so welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, ako nga pala si John Farmer, isang OFW dito sa Dubai. Sa vlog na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aking maliit na partition room dito sa Dubai kung saan ako kasalukuyang nakatira. Alam ko marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga bagong dating dito sa UAE, ang curious kung paano ang typical na tirahan ng isang OFW. Kaya naisip kong gawin ang room tour na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano mabuhay sa isang partition room dito sa Dubai. Kaya tara, samahan ninyo akong libutin ng aking munting tahanan dito sa Dubai. At ito na nga mga kabayan, pagpasok pa lang natin sa room, mapapansin natin agad na maliit lang ang space. Ito ay isang partition room, ibig sabihin hinati ang isang malaking apartment para maging ilang maliliit na kwarto na pwedeng rentahan. Normal na setup ito dito sa Dubai dahil medyo mataas ang renta ng mga apartment kaya maraming OFW ang pinipiling mag-rent ng bed space or partition room para makatipid. So ito naman ang pinakapuso ng aking kwarto, ang aking kama. Dito ako nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. Alam naman natin bilang OFW, kadalasan pagod tayo buong araw kaya napakahalaga ng maayos na tulugan. Simple lang ang setup, may kumot, ilang unan at syempre ang paborito kong higaan pagkatapos ng isang stressful na araw. Minsan pag day off, dito rin ako nanonood ng movies, nagsi-cellphone, nagvi-video call sa pamilya sa Pilipinas at minsan dito rin ako nakagawa ng content para sa social media. Sa totoo lang, kahit maliit ang kama, malaking bagay na magkaroon ng sariling espasyo kung saan pwede kang mag-relax at makapag-isip ng tahimik. Dito naman sa gilid ay ang aking storage area. Dahil maliit lang ang room, kailangan talagang maging organized ang mga gamit. Kailangan bawat espasyo ay may silbi. Dito ko nilalagay ang aking mga damit, sapatos, toiletries at iba pang personal na gamit. Natutunan ko rin sa Dubai na hindi mo kailangan ng maraming gamit para mabuhay ng komportable. Habang tumatagal bilang OFW, mas na-appreciate mo ang simpleng living, mas focus ka sa pag-iipon, pagkapadala ng pera sa pamilya at pag-abot sa mga goals mo sa buhay. Ito naman ang maliit kong work at entertainment corner. Dito ko ginagawa ang ilang personal task ko pagkatapos ng trabaho. Dito rin ako minsang nag-i-edit ng videos, nanonood ng YouTube, Netflix, Facebook Reels at nakipag-usap sa pamilya at mga kaibigan. Isa ito sa mga paborito kong party ng room dahil ito ang nagsisilbing connection ko sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, malaking bagay ang internet para sa mga OFW. Kahit malayo tayo sa ating pamilya, parang malapit pa rin sila dahil sa video calls at social media. Isa sa pinakamahalagang bagay dito sa Dubai ay ang air conditioning. Kung nakatira ka sa UAE, alam mo kung gaano kainit ang panahon lalo na pag summer. Kaya napakahalaga na malamig at maaliwalas ang kwarto. Kahit maliit ang room na ito, komportable naman dahil maayos ang ventilasyon at sapat ang lamig para maging relaxing ang pahinga pagkatapos ng trabaho. Minsan kahit nasa loob ka lang ng room at nagpapahinga, masaya ka na dahil tahimik at komportable ang paligid. At dahil partition room ito, shared ang ilang bahagi ng apartment, kasama rito ang kitchen, bathroom at minsan ang washing area. Kailangan talagang marunong makisama sa ibang tenants dahil iba't ibang lahi at kultura ang makasama mo rito sa Dubai. Isa ito sa mga natutunan ko bilang OFW. Tututo kang maging responsable, malinis at marunong rumespeto sa ibang tao. Kapag maayos ang samahan ng mga tenants, mas nagiging magaan at masaya ang paninirahan kahit maliit ang space. Maraming nagtatanong kung okay ba ang partition room. Para sa akin, depende ito sa iyong sitwasyon. Kung gusto mong makatipid at makapag-ipon ng mas mabilis, malaking tulong ang ganitong setup. Mas mababa ang renta kumpara sa pagkuha ng sariling studio apartment, mas maraming pera ang napupunta sa savings, investments o pagpapadala sa pamilya. Lalo na para sa mga bagong OFW, magandang stepping stone ito habang nagsisimula pa lamang sa kanilang journey dito sa Dubai. Hindi man ito luxury living, pero practical siya at malaking tulong para maabot ang financial goals. Sa totoo lang mga kabayan, hindi madali ang buhay OFW. Maraming sakripisyo at kailangang gawin. Malayo tayo sa pamilya, hindi natin makasama sa mga espesyal na okasyon at minsan nakaranas tayo ng homesickness. Pero sa bawat pagod at sakripisyo, lagi nating iniisip ang ating mga mahal sa buhay
Ang maliit na kwartong ito ay hindi lang basta tirahan. Ito ay simbolo ng pagsisikap, pangarap at determinasyon para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Maraming OFW ang nagsimula sa ganitong setup at kalaunan ay unti-unti nakapag-ipon at nakakaabot ng kanilang mga pangarap. Kaya walang dapat ikahiya sa simpleng pamumuhay, mas mahalaga pa rin ang diskarte, sipag at tiyaga. Kung ikaw ay bagong dating dito sa Dubai o nagbabalak pa lang na magtrabaho sa ibang bansa, tandaan mo na normal lang magsimula sa maliit. Hindi agad marangya ang buhay sa abroad. Kadalasan nagsisimula tayo sa simpleng tirahan, simpleng pamumuhay at maraming sakripisyo. Pero kung marunong kang mag-ipon at magplano, darating din ang panahon na makikita mo ang bunga ng lahat ng iyong paghihirap. Patuloy lang sa pagsisikap at huwag kalimutang magpapasalamat sa bawat biyaya na natanggap araw-araw. At ayan mga kabayan, natapos na ang ating small partition room tour dito sa Dubai. Sana nagustuhan ninyo ang simpleng room tour na ito at sana ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano ang buhay ng isang OFW dito sa UAE. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa akin channel. I-comment ninyo sa baba kung gusto pa ninyo ng mas marami pang Dubai life vlogs, room tours, budget tips at OFW experiences. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayong lahat. God bless at magkita-kita tayo sa sunod na vlog. Hanggang sa muli mga kabayan. Bye!